Pagkatapos ng laro mga idol kahapon, tinanong si Coach Redick kung may time ba sa third quarter ng laban nila kontra sa Hawks na parang masasabi niyang hindi para sa kanila yung laro na ito. At ang sagot niya ay ito mga idol. I realized that in the first 2 minutes of the game. Tinanong din siya kung ano ang nakikita niya sa mga oras na yon at ang sabi niya ay Nothing. bad trip talaga siya sa naging performance ng kanyang team at titignan natin yung mga ganap ng LA dyan sa third quarter, hindi lang particularly doon sa unang 2 minutes mga idol. Dito po ay first minute pa lang ng third at makikita na natin dito yung pinakabumasag din talaga sa Lakers, ang kanilang transition defense or lack thereof. Sinulit ng Atlanta na parang hindi coordinated sa transition defense tong LA. Like itong si Ayton, nahuhuli dyan. At medyo ayos lang din yon kasi yung man niya ay kasabay niya lang. Pero syempre, mas gusto mo na nandyan siya sa loob to protect the rim, di ba? Nasa individual defense din po ito ni Smart mga idol kasi kilala naman siya na magaling dumepensa sa perimeter pero ganyang nahayaan si Daniels na makapasok. Wala ring help defense at all para sa Lakers kasi naharangan ni Gay tong si Luka dyan sa loob. Sa transition yung point natin sa video na ito pero dito ay half-court defense muna mga idol. One thing na yung mababasag yung individual na depensa mo kasi feel ko halos lahat naman ng players kahit gaano pa kagaling dumepensa ay maiiwanan at maiiwanan din mahahayaan din na makapasok yung tao nila sa loob kahit papaano. Magagaling ang players ng NBA Kaya nga may mga systems tayo sa depensa para mas mahirapan sila na gawin yun. Si Rui sana yan dito kaso sa kaliwa dumaan si Daniels, no? At ayan nga, gusto mo sana ay more resistance mula kay Jake din kapag walang help. Kaso parang nahayaan lang din pumasok eh. Binasag na naman ni Daniels ang depensa. Then ito nga sa transition defense, okay naman sila at first. Bumababa naman like dito, mag-isa na lang si Smart sa kabilang court. Nakatawid na yung iba din ng Hawks players ay kita nating tatlo pa ang hindi nakakatawid doon sa half-court line. Pero ball is faster than the man mga idol. Nasabi na natin yan dati. Basta magaganda ang pasahan ay hindi talaga makakahabol ng ayos yung tao mo. Sinulit ng Atlanta ang hindi pagiging set ng depensa ng Lakers dito. Yan ang kagandahan sa attacking in transition. Pinasa kay Okongwu tapos si Luka tumingin sa likuran niya at iniisip niyang may tao doon. Meron ba? Wala pala. Hindi talaga set ang depensa mga idol. Nasa kabila pala ang kalaban. Good transition offense sa Atlanta. Another one. Dahil sa mabilis ang atake nila, lalo po nito ni Dyson Daniels, nakaka-attract siya ng more defenders than usual. 4 po itong pumapalibot sa kanya ngayon in transition. Hindi man dikit na dikit pero alam mong ang atensyon nila ay nakuha po ni Dyson. Kaya para sa LA ay yan dapat ang i-work nila din sa susunod. Another transition at rest this time kay Kai Cenat naman. Tila walang energy dumepensa rin ng LA. Kabaliktaran sa ginawa ni Gay dito. Transition attack muli, another forward pass para sa Atlanta at nalalampasan talaga nila tong Lakers perimeter defense. Good help kay Jax dito pero better offense mula kay Gay. Ganda ng bale. Siya yung nakascore dyan ha. Siya ang pinakahuling tao para sa Hawks pero tignan nyo siya. Tumesting ang LA ng forward pass din pero si Gay pa ang sumira niyan. Kaya it's a matter of effort din tsaka pagiging attentive sa depensa. Ginawa nga ni Gay yan on both ends pero ang Lakers ay X dito sa third quarter. Transition man o hindi, parang flat talaga ang depensa nila. Iba doon sa mga pinakita nilang depensa noong 5-game win streak nila. Mga idol, itong si Luka, issue naman na yung depensa niya pero masasabi kong nag-improve na siya rito ngayong season kesa sa binibigay nating credit sa kanya. Again, kahit gaano ka pa kagaling dumepensa, nangyayari naman din na nalalampasan ka kaso nga lang walang help defense yung iba para mahirapan din tong may hawak ng bola. Kaya nagko-collapse ang buo yung defense din. Tapos hindi nila namalayan, ayun, tambakol na at halfway sa third quarter, pinaupo na kaagad si Luka. Hindi na binalik. May mga games talagang ganyan na tila plakda ang depensa nila. Pero syempre, kung ganon ay hindi kayo gaanong nagbibigay ng effort. Tapos nakita rin natin na yung Hawks masipag din sa ganong end ng court kahit na winawasak lang nila yung depensa ng LA. So recipe for disaster din yun na mas maliksi yung kalaban nyo kesa sa inyo sa depensa, sabay nakaka-execute din sila ng maganda sa opensa, di ba? Kaya para sa inyo mga Laker fans, what went wrong doon sa laro ng LA kontra sa Hawks? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.